Bakit ang ibang tile setter pinaghahalo ang semento at tile adhesive sa kanilang tile installation? Yan ang isa sa mga katanungan ng ating mga viewers and subscribers na bibigyan po natin ng kasagutan sa video na ito. May video na rin po ako nito mga sir kung saan gumamit din ako ng cement and tile adhesive mixture sa isa sa mga tiling works natin. Kadalasan po sa mga tiling works na ginagamitan natin ng cement and tile adhesive mixture ay ang mga wall tiles ng CR. Dahil minsan po kapag mga wala sa hulog o kailangan nating sundin yung eskwela ng ating mga CR, doon po nagkakaroon ng mga makakapal na mortar na kinakailangan natin para masunod po yung ating yung mga hulog at yung eskwela ng ating mga CR. At yun nga, may isa tayong viewer na nagtanong kung tama nga ba ito. Kaya kung isa ka rin sa mga gustong malaman kung tama nga ba ang paggamit ng cement and tile adhesive mixture sa mga tiling works na ipapagawa mo, samahan mo ako hanggang sa dulo ng video na ito at sabay-sabay tayo matuto sa topic na ito. So yun nga po mga sir, at bali mangilan-ngilan na rin po ang mga viewers at subscribers po natin ang nagtatanong tungkol po dito sa paggamit ng semento at tile adhesive sa pag-i-install ng tiles. Yun po yung gusto nating sagutin sa video na ito. Maging ilan rin po sa mga naging kliyente natin o yung mga nagpapagawa po sa atin sa kanila pong pagpapatiles. Minsan nagtatanong din po sa atin kung yun nga, may mga nakakita rin po sila na gumagamit daw ng tile adhesive at kumbaga hinahaluan ng semento yung tile adhesive sa pag-install ng tiles. Ako rin po bilang isang tile setter at bali hindi rin po ako talaga expert sa pag-install ng mga tiles. So isa rin po ako sa mga gumagamit ng semento. Kumbaga minsan po hinahaluan ko rin talaga ng semento yung tile adhesive na ginagamit natin sa pag-install ng tiles. So tungkol po doon sa tanong na kung tama po ba yun o tama nga ba yung ganong pamamaraan o diskarte. So siguro bibigyan po natin ng kasagutan base po sa mga factor o mga kailangan po nating i-consider, dahil minsan hindi rin po talaga natin masusunod na kumbaga gagamitan po natin ng pure tile adhesive yung mortar o yung tile installation natin. Kumbaga kapag mahigit na po sa 1 cm yung kapal ng tile adhesive, minsan nagkakaroon na rin po tayo ng mga consideration. Dahil syempre kapag po kasi humigit na sa 1 cm yung kapal ng tile adhesive, hindi na po natin masusunod yung standard ng paggamit ng tile adhesive. Dahil kung minsan po yung estimate ng ating tile adhesive, base po kasi sa estimate ng ating mga tile adhesive, meron po tayo dyan 4 to 5 square meter per bag. So yun po, base po yun sa kapal ng mortar. At syempre base rin po yan doon sa kung ano ba yung size ng tiles na gagamitin natin. Kapag po kasi mga sir mahigit na sa 1 cm yung kapal ng tile adhesive, kahit po 60 by 60 o 60 by 120 yung tiles na i-install natin, masasabi ko po na sayang. So parang sayang na rin po yung extra, yung excess ng kapal ng tile adhesive na ipapahid natin. Dahil yung kapal naman po ng tile adhesive na kinakailangan natin sa pag-install ng tiles, kahit po yung mga large format tiles, yung mga 60 by 60 or 60 by 120, meron lang po siyang tamang kapal ng tile adhesive na kailangan nating ipahid bago po natin i-install. So ibig sabihin, kapag lumampas na po siya sa 1 cm, masasabi po natin na sayang na lang yung sosobra. Kasi minsan po nagkakaroon po tayo ng mga tile installation na nagkakaroon po ng 2 cm yung kapal ng tile adhesive. So yung iba po na mga nagpapagawa sa atin, okay lang po yun sa kanila, dahil minsan syempre naniniguro lang po sila, no? So naniniguro lang sila na kailangan daw matibay talaga at hindi po nila tinitipid sa materyales. Syempre depende rin po talaga yan sa kung ano po yung gusto ng may-ari. Kung talagang gusto niyang ipagamit lang ng pure adhesive, okay naman po yun. O kung gusto niyang gamitan ng dry pack, okay lang naman po yun. So ang akin lang po naman bilang tile setter at maging sa mga ibang tile setter din po, kumbaga nagsasuggest lang din po kami sa kung paano tayo makakabawas sa ating gastos. Dahil yun nga, sinasabi po natin na kapag over standard naman po yung kapal ng ating tile adhesive,
masasabi po natin na sayang na lang naman, dahil yun nga, na-achieve naman po natin yung kapal ng kinakailangan ng ating tiles na kapal ng tile adhesive. At patungkol nga po dito sa paggamit natin o sa paghahalo natin ng semento sa ating tile adhesive, sa ating mga tile installation, sa walling man po o sa flooring, pero karamihan po talaga nito na ginagamitan ko ay yung mga wall tiles ng CR na kumbaga kinakailangan po nating iskolahin. So minsan po kasi meron po tayong mga CR na hindi po talaga maiwasan na wala sa eskwela, pero dapat talaga ay eskwalado, pero malayo po yung pagkaka-finish o yung pagkaka-plaster, so malayo po sa eskwela. So doon po natin kailangang sundin para maging maganda naman po yung magiging outcome o yung magiging finish ng ating trabaho. Dahil yun nga, doon na natin makakita yung kagandahan, kasi minsan isipin naman po talaga natin, kung hindi po natin susundin yung eskwela ng ating CR, samantalang dapat eskwelado naman, so parang pangit na rin po at minsan meron din po talaga tayo nakita na mga wala sa hulog so yung ginagawa po ng ating ibang tile setter, hinahayaan na lang po yun so kumbaga okay lang na wala sa hulog. So yung masama lang po doon, yung pangit lang po doon is makikita natin yon sa ating mga wall tiles, kung saan makikita po natin na kung hindi man siya palaki yung seroho, paliit naman po yan hanggang sa taas. So dun pa lang magiging kapuna-puna na po yun, at syempre minsan masasabi natin na sayang lang na hindi na natin ginawang tama. Yun nga po yung isa sa mga binibigyan po natin ng consideration, kung saan ginagamitan po natin or dinadagdagan po natin ng semento, yung tile adhesive, para kahit po paano ay makabawas sa ating gastos sa ating tile adhesive. So doon makakamenos tayo doon, dahil kumbaga imbes na tile adhesive yung gagamitin natin, dinadagdagan po natin dinadagdagan natin ng semento para doon sa magiging hinahabol po natin kapal ng ating mortar o yung gagamitin nating mortar doon sa ating pag-i-install ng mga tiles. Pero doon nga po sa tanong ng isa sa ating mga subscriber kung tama nga ba yung ganitong pamamaraan, yung paghahalo po natin ng semento sa ating mga tile adhesive sa pag-i-install ng ating mga tiles. So siguro ang masasabi ko na lang din po dito is pwede naman po ito, depende na lang sa kung paano po mag-install o paano ba gagawin ito ng inyong mga tile setter. Dahil ako po, i-share ko na lang din po sa inyo yung mga paraan na ginagawa natin dito kapag kinakailangan po natin gamitan ng cement and tile adhesive mixture, ay ito pong paggamit pa rin po natin ng pure tile adhesive sa ating mga tiles. So kumbaga po, kahit po gumamit tayo ng cement and tile adhesive mixture para mahabol na po natin yung kapal o yung kinakailangang kapal ng ating magiging mortar, so ang ginagawa po natin dyan, kumbaga nagkakaroon po tayo ng dalawang klase ng mortar na ginagamit natin. Ito pong may halong semento na tile adhesive at ito pong pure tile adhesive. So ang ginagawa po natin dyan, doon sa tiles, bago po natin siya install o bago po natin siya ipalapat doon sa ating wall o sa ating mga flooring, papahiran din po natin siya o yung paglalagay po natin ng tinatawag na back battering. So kumbaga po, pinapahiran din po natin ng tile adhesive yung ating tiles. So dito po, kinakailangan po natin dyan, ang ginagawa ko, pure tile adhesive pa rin po yung ginagamit kong pang back battering. So kung halimbawa po yung magiging kapal ng ating mortar ay 2 cm, halimbawa po 60 by 60 yung ini-install natin, so kakailanganan po natin ng at least 5 mm o 0.5 cm na pang back battering natin doon sa ating tiles, na ipapatong naman po natin doon sa ating mortar na yung semento na may halong tile adhesive. Ganun po yung ginagawa natin. So ganoon din po sa pagpapahid ng ating sa ating po mga subfloor o subwall. So halimbawa sa nag-install tayo ng CR, tapos medyo makinis o sabihin na po nating rough yung ating walling o yung ating flooring. So ang gagawin po natin dyan, pure tile adhesive pa rin po yung ipapahid natin. So yun po yung pagkakaiba. Kumbaga po, nagawa lang po nating panggitna yung semento na may halong tile adhesive.
ano po. So kumbaga para maihahabol na lang din po natin yung kapal. Doon po natin nagagawa ng paraan yung ganitong uri ng sitwasyon o yung ganitong diskarte sa pag-install ng ating mga tiles. So sa ganung paraan po masisiguro natin na nakadikit yung ating tiles sa ating subfloor o sa ating subwall, dahil yun nga pure tile adhesive po yung ginamit natin. At pangalawa, yung ating tiles naman, dahil pure tile adhesive pa rin yung ginamit nating pang back battering sa ating tiles. So yun nga po yung pagkakaiba ng tinatawag po nating paggamit ng tile adhesive na may halong semento kumpara dito sa paggamit po natin ng pure tile adhesive. So kumbaga po nakakamenos po tayo ng ating tile adhesive, dahil yun nga at least mahabol po natin yung required na kapal ng tile adhesive na hindi po nakokompromiso yung quality, dahil syempre kapag kailangan nga po nating habulin, halimbawa yun nga wala sa hulog o wala sa level, habulan po natin siya ng ating mortar para maging pantay o tuwid yung ating mga finish ng ating mga tiles. So ganoon na lang po yung ginagawa natin. Para naman po sa mga ibang tile setter natin na hindi po ganito yung pamamaraan, kumbaga yung pinanghalong semento at tile adhesive lang po talaga yung ginagamit nilang mortar. Lalong lalo na po kung mga porcelain tiles o mga non-porous tiles, vitrified tiles yung ini-install. So siguro ito na lang din po yung kailangan natin baguhin, dahil yun nga kapag yung tile adhesive po natin ay hinaluan po natin ng semento, ibig sabihin po talaga nun is hihina po yung adhesion strength at syempre yung flexibility ng ating mortar. So nandun po yung tsansa o yung risk ng pag-angatan ng ating mga tiles, dahil magiging mahina po yung kapit at yung flexibility pagdating po sa mga may lindol o sa mga thermal expansion o contraction ng ating mga tiles. Kapag yun po yung mismong nakadirect sa ating mga tiles, yung may halong semento, ibig sabihin po nun is magiging mahina yung kapit at yun nga magkakaroon po ng malaking tsansa ng pag-angatan o pagbitaw ng ating mga tiles. Maging sa ceramic tiles o yung ating po mga non-porous tiles, so siguro ang maisasuggest ko na lang is o kaya mai-recommend ko is yung paggamit po ng original o yung standard na tile adhesive. Kung halimbawa po gagamit tayo ng tile adhesive at kakailangan nating haluan ng semento, so ganun na lang din po yung gagawin natin, na yung pagbaback battering natin ng pure tile adhesive pa rin sa ating tiles bago po natin i-install. Ayun, so bali hanggang dito muna po yung ating video, at sana nakapagbigay po tayo ng kaunting information o kaalaman at mga diskarte sa mga patungkol nga po dito sa paggagamit po ng tile adhesive na may halong semento. So sana po nasagot din po natin yung ilan sa mga katanungan ng ating mga viewers and subscribers na patungkol po dito sa kung tama nga ba yung paggagamit ng tile adhesive na may halong semento. So kung nagustuhan nyo po yung video na ito, pwede nyo pong i-click yung like ng like button at pakiclick na lang din po yung subscribe button para patuloy ka po makapanood sa mga ganitong uri ng video. Ayun, so maraming salamat po sa panonood at abangan nyo po yung mga susunod pa po nating upload.